Buenos dias, damas y caballeros. Suportado si Congressman Agbayan, Congressman Chel Diokno dito sa aksyon ni Boying Remulla, Ombudsman Boying Remulla, kung saan hinimok niya ang leadership ng House of Representatives, ang led by Speaker Boji D, para ilabas or isubmit sa kanila yung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kongresista. Kasi isa dyan, syempre, kaya naging nagkalamat yung relasyon between the Office of the Ombudsman and the House of Representatives ay dahil doon sa refusal ng House para isubmit yung SALN ng bilyonaryong staff, top official ni former Speaker Martin Romualdez. So itong si alias Ponyong na meron unexplained wealth of more than 1 billion. At yan ang nakikita nilang link sa at makakabigay ng resibo to prove the fact or the conclusion ng Office of the Ombudsman na si Martin Romualdez at si Chis Escudero ay yung mga tinatawag nilang master plunderer sa flood control anomaly. So kaya hinihingi ni John Vic yung ni Boying itong mga SALN hindi lang nitong Chief of Staff or hindi lang nitong Assistant Secretary General dati ng House na si alias Ponyong, kundi pati yung SALN ni Martin Romualdez and also ng 26 kongresista na iniimbestigahan rin nila dahil ito ay mga contractor or congressman na meron mga sarili nilang construction company and doing projects for the government, na projects involving syempre yung mga pork barrel, flood control at allocable funds nila. So kaya sabi ni Remulla na that is the reason na gusto nilang kunin, at hindi lang dito sa 26 Gabuan pala. So Ponyos Gabonada ang pangalan nung Deputy Secretary General ni Romualdez nung siya ay speaker. So kaya sabi ni Chel Diokno dapat hindi selective ang investigasyon. Kumbaga habang umuusad yung investigasyon or clarificatory hearing kay Vice President Sara Duterte sa mga impeachable offense niya, dapat tuloy-tuloy rin yung investigasyon sa flood control anomaly, and we agree with that. Dapat lahat ng government officials na involved dyan sa anumang klaseng katiwalian
be it yung confidential funds ni Sara Duterte, yung 21 billion na nilustay niya sa DepEd, o kaya ito mga billions, almost 2 trillion na nawala sa flood control anomaly from the Duterte administration to the Marcos administration. So dapat imbestigahan yan lahat at pananagutan yung mga involved sa grand plunder. Hindi na maibabalik yung pera natin, kukunti na lang dyan maibalik, at mapapabilis yung pagbalik ng pera natin kung nakasuhan na sila at baka mag-negotiate pa sila. Tingnan mo itong si dati kong kliyente, si former Undersecretary Roberto Bernardo, sa hearing dyan sa Sandigan Bayan. He pledged to return 1 billion. Dati 800 million lang atang willing niya ibalik, pero nung lumabas na mga ebidensya na mas malaki pa ang ninakaw niya sa gobyerno, yun, sinabi na niya sa Sandigan Bayan hearing na 1 billion na ibabalik niya. So yan, isa pa lang yan what more kung mga kongresista pa? Wala pa nga kongresista na ibalik ng pera Kahit yan lang si Soponias Gabonada alias Punyong, kung maibalik lang niya kahit yung mga heavy equipment niya na, kasi may construction company rin ito, kasing tuso rin ni Romualdez, may construction company rin ito, at yung heavy equipment na construction company niya, mga bulldozer, grader, backhoe, lahat umaabot mga 300 to 500 million ng halaga. Marami pa siya mga resorts, mga residential properties all over Mindanao, primarily Davao. So kung maibalik natin ito, malaking bagay ito sa atin. Kaya we support, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog, sabihin nyo we support yung suporta rin binibigay ni Chel Diokno sa move ng Office of the Ombudsman to secure the copies of the SALN of all, kasi dapat transparent naman sila yun, dinidiscuss nga natin yung SALN ni Sara, dapat ilabas lahat ng SALN ng mga lahat ng government official. Anyway, kung wala naman sila tinatago, wala naman silang, hindi na tama naman yung nilagay nila sa SALN, then they have nothing to hide. Hindi pwede selective ang anti-graft campaign natin. Dapat it should apply to all. It should apply to all, and kahit kalyado man or kalaban man ng gobyerno, they should all be investigated. Sabi nga ni Chel Diokno, sabi niya sa gitna, sabi niya kailangan ilabas itong mga SALN na ito, dahil dapat i-submit ito sa Office of the Ombudsman, kasi sabi niya this is the only way that we can bring credibility, we can rebuild public trust sa Kongreso and Marcos administration. Sabi niya sa gitna ng flood control anomalies, kailangan maibalik ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso. Yan. Kaya sabi niya, suportado natin ang hagbang na ito. Sa gitna yon, na yung yung nire-request ni Remulla na i-submit sa kanila yung mga SALN ng mga kongresista. Sabi niya, noong nakarang taon pa, isinupubliko ng Akbayan Reform Bloc ang aming SALN. Naghain rin din tayo ng resolusyon para ilabas
ng Secretary General ang SALN ng mga congressmen ng House of Representatives. So yun, nailabas na nila yung SALN nila. So tingnan nyo talaga, kaya another lesson ito sa atin sa as we steadily move towards 2028. Lesson rin ito sa atin na to really vote sa mga for government officials with integrity. Tingnan nyo itong Makabayan Black, na sila, they already made public their SALN. So it's about time na lahat ng government official should do that for the interest of transparency. And lalo na ngayon naghihirap ang taong bayan, they really want to know where their taxes are going, at ma-encourage rin ang mga tao magbayad ng taxes nila kung if they are assured that they are going to the right expenditure, public service. Okay, so sige, pasensya na hindi itong vlog na ito medyo para yung pagkuan ko na naman, switch ng mga pangalan ni ni John Vic, ni Boying, John Vic and Romualdez. May akuan kasi tayo, we are practicing yung fasting while walking, kasi yan daw talaga a very effective way na maalis yung body fat kung maglakad ka sa umaga without having your breakfast. Kasi you will force your body para i-consume niya muna yung stored visceral fats ang tawag nila. So siguro talagang gutom na tayo kaya kakabalik naman tayo sa mga pangalan. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, in spite of the fact na minimix ko ito sa morning walk ko. So thank you and see you in my next vlog.